Mga minamahal na kapatid, napakaganda ng paalaala sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito bilang bahagi ng paghahanda. At isa sa mga sinasabi sa atin na paghahanda ay ang pagbabagong anyo ni Jesus. Si Jesus, kahit siya ay Diyos, ipinahayag niya ang pagbabagong anyo. At ang kaniyang pagbabagong anyo ay patikim niya sa kaniyang mga alagad kung ano ang kaniyang kaluwalhatian. Na parabagang sinasabi ni Jesus sa kanyang tatlong alagad na kasama sa taas ng bundok na hindi hanggang kahirapan, kundi mayroong kaluwalhatian. Kaya pinatikim ni Jesus sa kaniyang tatlong alagad kung ano ang kaniyang kaluwalhatian. At sabi nga ni Pedro sa kanya, Lord, maganda na dito na tayo. Huwag na tayong bababa doon. Dito na tayo, magstay na tayo dito. Kasi na-experience nila ang kaluwalhatian ni Jesus. At sabi ni Jesus, hindi pa ito ngayon, darating din. Kailangan natin bumaba mula. Subalit huwag muna ninyong sabihin ang pangitaing ito. Mga minamahal na kapatid, ang pagbabagong anyo ay bahagi ng ating paghahanda. Na sana magkaroon ng pagbabagong anyo ang ating mga puso at ang ating mga buhay. Sa pamamagitan ng ating mga pagsusumikap na ang lahat ng makasamaan at hindi maganda na nasa atin ay ating nang tatalikdan at iiwanan. So yun yung paanyaya sa atin nitong panahon ng Kwaresma. Na sana ang lahat ng mga hindi maganda, ang lahat ng mga masama na nasa atin, sana'y unti-unti nating tanggalin. Unti-unti nating talikdan at iiwanan upang magkaroon ng bagong mukha ang ating buhay pagdating ng mahal na araw. Pero hindi po iyan madali. Kasi yan na yung nakasanayan natin. Halimbawa, nakasanayan mo ng uminom gabi-gabi, hindi po madaling iiwanan yan. Kapag nakasanayan mong araw-araw ay naninigarilyo ka, hindi madali na lubusan mong iiwanan ang mga iyon. Pero mayroon kasing paanyaya sa atin na magkaroon ng pagbabagong anyo o bagong mukha ang ating buhay. Kaya kahit hindi madali, sana ipakita natin ang pagsusumikap na kung ano man yung mga nakakasama at hindi maganda sa atin, ay pagsumikapan nating ating talikdan, ating iiwanan, ating alisin sa ating buhay upang magkaroon ng pagbabagong anyo ang ating buhay at puso. Yan din yung paanyaya ng Diyos kay Abraham sa ating unang pagbasa. Narinig ninyo yung ating unang pagbasa? Sabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at makamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Biro mo, for so many long years, nandoon na si Abraham nakatira. Tapos siyempre, very comfortable na si Abraham sa buhay niya doon. May bahay na siya, may mga hayop na siya, may mga halaman na siya, may mga kaibigan na siya. Established na ang kanyang buhay sa lugar na iyon. Tapos bigla kang sabihan na, lisanin mo ang lugar na ito. At pupunta ka sa bayan na aking ituturo sa iyo. Na hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Subalit, dito ipinakita ng Diyos kung
gaano katiwala si Abraham sa Diyos. Na kahit hindi natin alam kung saan ang patutunguhan, alam natin na ang Diyos ay dadalhin niya tayo sa mga bagay at sa mga pagkakataon na hindi tayo mapapahama. Kaya parang sinubukan ng Diyos kung gaano ang tiwala ni Abraham sa kanya. Pinangakuan siya ng Diyos na pagpalain kita at babasbasan kita. Ibigay ko sa iyo ang lahat, sumunod ka lamang. At dito ipinakita ni Abraham ang kanyang pagsunod sa Diyos. At anong nangyari kay Abraham? Pinagpala siya ng ating Diyos hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay. Kasi si Abraham ay nakinig at sumunod sa ating Panginoon. Kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang patutunguhan, subalit tiwalang-tiwala siya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kaya nakinig at sumunod siya sa paanyaya ng Diyos. Kaya pinagkalooban siya na mabiyaya at pagpapala. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin na pagkatapos na matabunan ang mga alagad ng ulap, mayroon silang narinig na tinig. At ang narinig nilang tinig ay nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Sumuli, dito uli ang pakikinig. Pakinggan ninyo siya. It is important in our life to listen. Kasi kapag hindi tayo nakikinig, hindi tayo makasunod ng mabuti. Subalit kung tayo ay marunong makinig, may malaking posibilidad na magawa natin kung anong ipinapagawa sa atin. Kasi pinapakinggan natin ng mabuti. At dito ay nakita din natin sa ating ebanghelyo na noong narinig ng mga alagad itong sinabi ng tinig sa ulap, sila'y natakot. Kaya sila'y napasubasob. Subalit, hinawakan sila ni Jesus at sinabihan, tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Wow, ganun din sa ating buhay. Kasi kung minsan hindi natin alam kung saan tayo papunta at patutungo, naroon din ang takot sa atin. At kung minsan dahil sa ating takot, nadadapa din tayo sa ating buhay. Dulot ng mga problema at mga pagsubok at hamon na para balang kay dilim-dilim, kay bigat-bigat ng ating dinadala. At para bagang nawawalan tayo ng pananalig at pag-asa. Subalit, tayo ay pinaalalahanan ng ating ebanghelyo na sana wag nating kalimutan na mayroong nagmamahal sa atin. Mayroong tunay na nagmamahal sa atin at ang tunay na nagmamahal sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos. At sana yung pagmamahal ng Diyos na iyon ang siyang magbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay tumayo uli upang ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa buhay. At patuloy na pakinggan ang ating Panginoon at sundin ang kanyang kalooban kagaya ni Abraham upang ipagkaloob sa atin ang pagpapala at mga biyaya. Mga minamahal na kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglalakbay upang mas lalo nating palalimin ang ating ugnayan sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sana sa paglalakbay na ito, madapa man tayo, sana
huwag nating kalimutan na mayroong Diyos na umiibig at nagmamahal sa atin. At sana ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na ito ang siyang magbigay sa atin ng inspirasyon upang bumangon at tumayo uli. At sundin kung ano ang kanyang gusto. Pakinggan kung ano ang kanyang sinasabi. Dahil sa ating pakikinig at pagsunod, ay makamtan natin ang pagpapala at mga biyaya na kanyang ipinapangako. Mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nakakaranas ng bigat, kahirapan, kadiliman at pagsubok sa buhay, hayaan nating hipuin tayo ng Diyos. Hayaan nating pakinggan ang kanyang tinig, lalo-lalo na ang pagsasabi sa atin, tumayo ka. Move on. Para bang ang sinasabi sa atin, move on. Tumayo ka. At sa iyong pagtayo, pakinggan mo ako at sundin mo ako. Dahil kung ikaw ay makinig at sumunod sa akin, hindi kita pababayaan. Ikaw ay aking pagpalain dahil ikaw ay aking iniibig, dahil ikaw ay aking minamahal. Wow! Mahal na mahal tayo ng Diyos. Patuloy niya tayong ginagabayan sa gitna ng makadiliman at pagsubok sa buhay na tumayo tayo. Pakinggan at sundin siya. Dahil sa pagkikinig at pagsunod sa Kanya ay makamtan natin ang mga biyaya at pagpapala. Amen.